Attorney, let's talk about this threat, no? Kasi kayo po yung kinokot na, I think, ni Senator Tito Soto. Kayo nabigay ng briefing. Ano po ba itong threat na binabanggit niyo regarding sa Senate po? Well, actually, yung nagsimula kasi yan kahapon when we attended dun sa hearing. Kung napansin po ninyo, naghingi ako ng na mag-approach doon sa mga senators to ask for parang short break. Kasi nga po, nung in-announce ni Senator Erwin Tulfo na nandun yung mga 18 na kalalakihan na yung nagpapakilala ng mga Marines, meron lang po akong diniscuss sa kanila regarding that matters. So, meron mga validated reports. Pero hanggang ngayon po, amin pa rin pong iniimbestigahan at binabalidate yung mga pumasok po na information. And relatively, hindi naman po siya necessarily na sa Senate lang. Pero of course, ang sentro ngayon ng usapin sa Senado po. So, I just gave an advice to Senator Win Gatchalian na baka maaari yung security protocol medyo taasan po ng kaunti dahil doon sa nangyayari sa Senado. Okay, we understand yung limitations po ninyo, no? Doon sa mga pwede nyong sabihin at saka hindi pwedeng sabihin. Pero yung as far as the things that you can discuss publicly, ano po ba yung goal nitong threat na ito at saan ang gagaling? Well, more on ang nakikita namin is related sa politika. So it's more on a destabilization na parang guluhin. Kasi hindi lang naman po yung pumasok sa amin na actual na report na personal po talaga dun sa nag-report sa amin yung nasaksihan niya at kaalaman niya. We're also monitoring yung behavior po sa social media at saka yung mga sa intelligence network po namin, mga nakakausap. Nagkukumpara rin naman po kami. Okay. Alam po natin na hindi naman bago itong destabilization efforts against the Marcos administration, pero ano po yung bago dito sa inyong na-monitor lately? Well, there is, parang mas aggressive, may escalation po talaga. There are individuals mentioned, saka yung actual po ng mga ginagawa. So, Okay. Ano po yung ultimate goal? yung pa rin po, to create yung a situation na magulo, stabilization, makapasok yung gusto nila mga ipasok na mamuno, mapalitan po yung present administration. So sabay-sabay na po kasi nakita naman natin po yung mga naging kaguluhan, especially sa Senado. That's why yung parang pinakang nagiging center po ngayon ng pagkilos ay doon po sa Senado kung mapapansin po ninyo. Kaya yun po yung naging pagbababala ko po sa Senado na pakibantayan pong maigi. Tsaka meron na po tayong pinagbabasihan dito, yung nangyari po nung May 13, babalik po tayo roon. Hindi po makakaila na medyo hindi ma-justify po hindi may papaliwanag at ma-justify ng maayos ng mga naging players doon. Bakit nangyari po yun? Okay. Ano po exactly yung role ng mga events dyan sa Senado? Ito po ba yung kanila itinuturing na parang trigger? Parang gusto nilang ito yung maging mitsa? Parang ganun po. Yun po yung tinatawag na parang tipping point na mag-create ng situation. Kung makita nyo po, iba yung nilalabas nila sa social media na sinasabi, pinapunta pero hindi pinagsalita, hindi pinaharap. Pero kung makita nyo, nagkaroon po ng press conference doon mismo sa opisina ng isang senador at dahilan daw sa pagkahuli, dahil na traffic, may mga ganun po situation. Samantalang personally, I was there na sinasabi mismo po ni Senator Erwin Tulfo, 3 beses po na inimbitahan, pinababa. At kung makita nyo, yung senador pa nakasama, sinasabi, wala dito yung 18. Nag-live video pa po, pero ando doon pala eventually. Po. So, medyo mahirap po. Ako nga, lagi po akong babalik doon sa nangyari noong May 13. Na hindi siguro po kung hindi naging maayos yung pagdidesisyon po ng aming mga ahente ron, iba po siguro yung kinahinat na nung pangyayari. Okay. Dito po sa events kahapon, so ang plano po ba, gamiting mitsa itong 18 Maleta Boys na palabasin na nagpunta sila sa Senado kahapon, willing to face the Blue Ribbon hearing or meeting, pero hindi sila pinagsalita? Yung isang senaryo po yan na aming tinitingnan kasi yun nga po yung naging dahilan ko kung ba't humingi po ako ng maiksing break para may paliwanag ko na pwede pong ganun yung mangyari, ganun ang maging Okay.
At hindi lang naman po yan, binabantayan pa rin natin po yung pangyayari kasi hindi po nawawalan ng kanilang mga tao doon sa labas, may entablado na at binabanman na naman po namin yung pagkilos sa mga dumarating na tao. Okay. So, kasabwat po ba dito sa destabilization effort na ito yung 18 Maleta Boys? Hindi po natin sasabihin ng diretso na gano'n, pero sinasabi nga natin, andyan dyan po yung posibilidad. Kasi po yung sa ating obserbasyon at sa mga pumapasok sa atin ng mga report, kasama po naka-factor in po lagi yung ganyan na pagkilos ng grupo nila po. Okay. Paano po yung handlers ng 18 Maleta Boys at saka yung mga senador na clearly tumutulong sa kanila? Ang lumalabas nga parang sila pa yung nagko-coach nung nag-appear sila sa Blue Ribbon hearing last week. Kasama po Kasama yan. din po ba ito? Kasama po ba sila dito sa effort na ito? Kaya po natin yan, Sir Christian, kasi hindi naman na po nila itinatanggi na isang grupo at magkakasama po sila. In fact, maririnig nyo naman po yung pahayag nung isa sa kanila na yung walang problema sa pera, kung 5 billion lang, higit pa dyan, kaya nating ibigay kasi nagsasakripisyo itong mga tao na to. So may mga salita po at pag tinitingnan nga po natin yung behavior sa social media, may nakikita po tayong pattern din eh. May pattern na parang sinasabi, June 12, June 11, may ganito. So tinitingnan po natin lahat yan. Oo nga, kasi lumulutang din po yung June 12, no? Meron daw binabalak. Tama po ba? Opo, tsaka may coordinated nga po na pattern na tinitingnan sa mga binabantayan po namin personalidad sa social media. Saan nila balak rally po ba ito, no? Meron silang mass action na pinaplano? Well, normally yun po yung nagiging start, pasimula na ganyan. Pero mas may binabantayan po kami dahil sabi ko nga po, merong mas agresibong panawagan at ginagawa po. Na yun po ang pasensya na hindi ko po may didetalye pa yung ganung bagay po. Parang ang dating dito, are you talking about a possible assault? Sabi ko po, Sir Christian, babalik po tayo dun sa nangyari nung May 13 eh. So, Okay. sa aming tinitingnan dyan, yung pangyayari nung May 13 po na. So kayo po ba nag-advise sa Senado na mag-beef up ng security? Yun po yung binanggit ko sa kanila, yung protocol, panatilihin at kung maaari, mas taasan pa ng konti yung antas, makipag-coordinate po sa PNP, sa kapulisan para po sa additional security. Ito nga po yung sinasabi ko nung humingi po ako ng panahon para makalapit sa kanila. Doon ko po binanggit sa kanila yung sitwasyon nga namin na obserbahan. Dahil yung pagdating po nung 18, medyo para sa akin, sa observation po namin sa law enforcement, medyo unusual at kailangan po siguro ayos po. Actually, nga po yung pinagtataka ko nung minomonitor ko po yung events kahapon sa Senado. Hindi naman pala sila haharap dun sa Erwin Tulfo-led meeting or hearing. Pero bakit pa sila nagpunta at dumiretso kay Robin Hood Padilla tapos nagpa-interview? I mean, what's the use? Yun ang iniisip ko eh. Yung pala, meron kayong sariling pagbasa sa nangyari. Tama po, tama. Kaya po, yung po yung time na in-announce kung mapansin niyo po, yun yung time na in-announce ni Senator Erwin Tulfo na nasa building yung 18, kasama si Attorney Balicod, at immediately, yun na po yung, hinito yung pag-uulat ko po, yung aking presentation. Kaya immediately, humingi rin po ako ng pagkakataon na makalapit sa mga senador at magkaroon ako ng pagbabanggit doon po sa aking obserbasyon nga po. At obserbasyon po na aming mga kasama sa NBI po, sa Intel po namin. Opo. Director, dito sa sinasabi nyo panibagong destabilization effort against the government, ano po yung mga grupong tinitingnan ninyo? Meron po ba ritong grupo ng mga active or retired members of the armed forces? Bukod na sa usual political figures na nadidikit dito sa destabilization, kasama rin po ba rito yung siguro a possible religious organization? Well, combination na po ng lahat yan. Pero wala naman po kaming nakikita doon sa mga nasa active. Kasalukuyan po, we are checking on the chain of command ng ating mga kapulisan at ng ating mga militar. Nananatili naman pong loyal po sa ating konstitusyon at sa nakatayo pong gobyerno. Ang mas binabantayan po natin dito yung mga ilang personalidad na retired, tapos may mga organisasyon po na paulit-ulit na lumulutang po dun sa report sa atin. At meron pong mga politiko at mga personalidad na dating politiko na namin po tinitingnan.
Kasama po ba sa mga objectives yung hindi matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte? Well, politically, pag tinignan po natin yung mga players, yun po yung sinisigaw nila publicly. So, binabantayan po natin yan. So, tapos, ang nangyayari po kasi rito, kung makita nyo naman sa nangyayari sa pagpupulong dun sa Blue Ribbon kahapon, hindi naman na po sa issue ng corruption at flood control nakatutok yung sinasabi nila. Parang yung observation ko na nga po dyan, yung parang it seems to be coordinated, coordinated na story na binuupo at ginawa. Dito sa coordinated story na binabanggit nyo, kasabot ba dito si Alan Peter Cayetano? Well, narinig natin siya, bigyan daw ng pagkakataon yung 18 Marines, wala naman po problema, binibigyan naman ng panagalaw ko, binibigyan naman ng patas na pagkakataon ng grupo po ng nito pong bagong Blue Ribbon na committee. Ang mas nakakapagtaka nga po nung nagkaroon sila ng sarili nilang pagdinig na sila lang po yung nandiyan, sila nagtatanong. Pag hindi tama yung sagot, tinuturuan ng sagot. So, siguro I think the best judge will be the public dun po sa nangyari at nakita na po nila. Ano po. Yung pananaw po ninyo will matter, Sir Christian, kasi I'm sure napanood nyo po lahat yung nangyari. It unfolds before your very eyes na makita nyo naman po. So, basta sa tanong nyo po na yan, lahat po ng personalidad na palagay namin pwedeng panggalingan po ng stabilisasyon o kaguluhan ay amin pong binabantayan ngayon. Yeah. Actually, sa observation ko po, and I think marami po sa mga kababayan natin pareho po yung kanilang obserbasyon. Mukhang kino-coach nitong sila Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, yung grupo nila, itong 18 Maleta Boys. And very consistent yung kanilang narrative. Meron daw cover up dun sa flood control issue. Meron daw pinagtatakpan, di ba? Tapos ginagawa nilang bayani yung 18 Maleta Boys sa kabila ng sangkatutak na butas doon sa kanilang kwento. Tama po yan. Marami pong hearsay at double hearsays na lumabas.